Kung walang future, bakit pa mag-i-stay? Ganyan ang pananaw ni Senator Robin Padilla sa kasalukuyang estado ng gobyerno. Plano na raw niyang umalis ng bansa at maging dedicated na ama at asawa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Talagang para sa akin, kung hindi natin mababago ang sistema ng gobyerno sa Pilipinas, Tama na. enjoyin ko na lang yung asawa ko, mag-ano na lang ako sa mga anak ko. Kasi hindi ako naniniwala sa sistema na to. I'm sorry. Patawarin niyo ako, hindi ko nakikita ang future ng sistema na to. Tila nagbabalak na raw si Senator Robin Padilla na mag-retire sa politika at umalis na ng Pilipinas. Sa isang panayam sa Politico Talks ng Billionaire News Channel, sinabi niya na hindi siya naniniwala sa kasalukuyang sistema ng gobyerno. Hindi idinetalye ng senador kung anong sistema ang kanyang tinutukoy, pero matatandaan na isa sa mga pinakamatibay na advocate ng federal form of government si Padilla. Sinabi niya rin na dapat na umanong ibalik ang death penalty sa Pilipinas. Ako nga lang nagsusulong ng death penalty, ayaw na lang akong pagbigyan. Kasi talagang, ang paniwala ko talaga, masyado na maraming demonyo dito sa ating bayan. Dagdag pa ni Padilla, kasalanan umano ng iba't ibang international treaties na pinasok ng bansa, kaya hindi umano nagkakaroon muli ng batas kaugnay ng death penalty. Kwento pa niya, naglilibot na sila ng kanyang asawang si Mariel sa mga bansang maaaring lipatan oras na magretiro ang senador. Ito rin daw ang dahilan kung bakit ibinibenta na ni Padilla ang Padilla Museum, ang ancestral home ng mga Padilla na located sa Quezon City. Gusto ko sa Brunei. Brunei. Ayaw ng asawa ko doon, mainit doon. Sabi ni Mariel, sige, kung gusto mong matahimik tayo sa Iceland, nagpunta kami ng Iceland. Ang mahal, pare. Kaya napunta doon sa usapin na ibebenta ko yung bahay. Paglinaw ng senador, hindi fundraising para sa susunod na halalan ang dahilan ng pagbebenta niya ng property. Pero sakaling manalo aniya si Vice President Sara Duterte bilang Pangulo sa 2028, bukas daw siyang gumampan sa isang anti-crime related posisyon. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.